Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin mong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan ang sabi rito ay Bitcoin to enter bull market ahead of 2024 halving, says analyst Benjamin Cohen. Ayan. Isa pong kilalang analyst na si Benjamin Cohen ang naglabas po ng kanyang pahayag na si Bitcoin ay pumasok na daw po siya sa bull market maski hindi pa nagaganap ang 2024 halving. Kaya yan, kapag sinabi po nating bull market ay ayan na po. Dito na po yung panahon kung saan ay nagsisiakyatan na po lahat ng mga cryptocurrencies at hindi lamang po si Bitcoin. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan po si Ginoong Benjamin Cohen. Ayan. Sabi dito ay Benjamin Cohen explores Bitcoin's historical price patterns and market dynamics. Kaya yan po yung kanyang naging basihan rito sa kanyang inilabas na pahayag rito. Ayan, ito po ay kanyang sinuri yung historical price ni Bitcoin at saka yung kanyang mga pattern at maging ang kanyang market dynamics. Renowned cryptocurrency analyst Benjamin Cohen has sparked optimism within the crypto community with his recent tweet. He is suggesting that Bitcoin is poised to enter a bull market ahead of the highly anticipated 2024 halving event. Cohen pointed to historical patterns, stating that Bitcoin tends to approach the bull market support band in January or February of the halving year. Kaya yan pong muli ang analyst na si Benjamin Cohen kung saan ay nagdulot po ng usapan sa crypto community yung kanyang linabas na tweet or prediction dito ay Bitcoin kung saan ay sinabi po niya na naghahanda na raw pong pumasok itong si Bitcoin sa isang bull market. Ayan. Kasabay po niyan ang inaasahang magaganap na Bitcoin halving event ngayong 2024. Yan, sa buwan po ito ng April. Kaya yan, sabi po ni Cohen ay yung kanyang naging basihan dito ay yung historical pattern ni Bitcoin kung saan ay nagpapakita po ito na ito ay lumalapit na po siya sa bull market support band. Ayan, nitong nakalipas na January at saka January or February ng halving na taon na ito. Ayan, the analyst explained that the Bitcoin early halving year pattern involves Bitcoin consistently reaching the bull market support band, 20-week SMA and 21-week EMA in January or February of the halving year. Kaya yan po yung tinutukoy ni Ginoong Cohen dito na mga support band. Ito po yung 20-week na SMA at saka ang 21-week EMA. This observation has triggered discussions among traders and enthusiasts about the potential implications of historical trends on upcoming market dynamics. Kaya yan, ito po yung actual na tweet ni Ginoong Benjamin Cohen dito. Ayan, at sabi niya rito ay Bitcoin early halving year pattern. Bitcoin has always gone to the bull market support band, 20-week SMA and 21-week EMA in January or February of the halving year. Kaya yan, ayon po sa kanya ay kada yung market price daw ni Bitcoin ay lumalapit sa market support band na ito nga yung 20-week SMA at saka 21-week EMA ay dito po nagkakaroon ng bull market. Dito po nag-uumpisa yung bull market at yan ay yan nga yung kapag nangyayari ito ay sa buwan ng mga January at saka February. Ayan. Will this time be different? Yan po yung tanong. Ayan. Iba nga ang kanyang linagyan po niya rito ng mga yellow na arrow sign na nagpapakita na ayan po yung
kada pagsapit po ng January to February ay dito po nag-uumpisa yung pag-angat ng market price or market bull run ni Bitcoin. Kaya yan, mapapansin natin na pinoint out niya rito. Ayan, dito sa 2012, ayan nga, totoo nga na dito siya nag-umpisang umakyat. At dito na rin 2016, nakikita natin dito na ayan, umakyat na rin po yan. Sa buwan na rin po yan ng mga January to February. At ito na rin ng mga 2020, ayan, umakyat na rin po siya. At ngayon ay nandito po tayo sa 2024. Kaya kanyang tanong ay, will this time be different? Kaya ayan, baka ganun din or mag-iiba na kaya? Kaya ayan, Bitcoin halving effect. The Bitcoin halving is scheduled for April 2024, marking a significant event in the cryptocurrency world. During a halving, block rewards for miners are reduced by 50%, with the upcoming shift to set decrease the reward from 6.25 BTC to 3.125 BTC. This adjustment is expected to influence the supply and demand dynamics of Bitcoin, potentially leading to price fluctuations. Kaya yan nga yung sinabi ko kanina, ay naka-schedule po ang Bitcoin halving ngayong paparating na buwan ng April 2024. Sa mga hindi po nakakaalam ay yung Bitcoin halving na ito ay mababawasan po ng 50% yung nakukuhang rewards ng mga minero. Kaya yung nakukuha pong rewards ng mga minero ay nasa 6.25 BTC. Kaya kung pag i-divide po natin yan ng 50% ay magiging 3.125 BTC na lamang yung makukuha nilang reward. At yan, dahil sa liliit yung nakukuha nilang reward ay maapektuhan po yung supply and demand ni Bitcoin. At ito po ay magdudulot ng price fluctuations. At sa kadalasan ay aangat po or tataas po yung demand. At yan, dahil sa tataas yung demand ay aangat yung presyo ni Bitcoin. Traders are closely monitoring the situation, anticipating that the reduced supply of newly created coins could have an impact on BTC prices. The historic precedent of bull markets following halving events has fueled the speculation that Bitcoin may be on the verge of a significant upward movement. Despite the current price of Bitcoin standing at $42,723, reflecting a marginal 0.10% decrease in the last 24 hours and a 6.06% decline over the past week, the heightened trading volume suggests increased market activity. The trading volume has surged by 15.19% in the last 24 hours, reaching $24.1 billion. Kaya yan, yung kanyang presyo, yan po yung kalagayan niya ngayon. Kalagayan ni Bitcoin ngayon, naglalaro po yung kanyang presyo sa $42,723. Ayan, nagkaroon lamang po siya ng maliit na or bahagyang pagbagsak or decrease na 0.10% nitong nakalipas na 24 oras. Ayan, sa loob ng nakalipas na linggo ay 6.06%. Kaya yan, bumabagsak po siya pero hindi naman gaano malaki yung kanyang pagbagsak. Maging yung kanyang pero pagdating naman po sa kanyang trading volume ay umangat naman po ng 15.19%. Kaya yan, nagpapakita lamang po yan na marami pa rin pong interesado yan dito kay Bitcoin kasi yan po. So ito po yung sukatan natin sa ito po yung ipinapakita ng trading volume. Ayan, yung kanyang metrics. Kung tumataas yung kanyang trading volume, ay ibig pong sabihin ay marami pa rin ang nagkaka-interest kay Bitcoin. Ayan, analysts and investors are keeping a close eye on Bitcoin's performance, with the potential for a bull market rally becoming a focal point of discussions within the cryptocurrency community. The unique dynamics surrounding the halving events, coupled with historical patterns, add an air of anticipation as Bitcoin approaches the threshold of its next major milestone in April 2024. Kaya yan pong muli
Ang nilalaman ng balita na ito, ayon po kay Hope Cohen, ay mukhang nalalapit na daw ang bull market. Yan, or ang pag-angat ng mga ni Bitcoin at ang mga lahat na rin yung kasama ang mga cryptocurrencies, kasi kapag sinabi po nating bull market ay magsisiakyatan na po lahat ng kanilang lahat ng mga cryptocurrencies. Kaya yan nga yung kanyang ito yung kanyang naging basihan rito. Kanyang napansin dito sa historical chart pattern ni Bitcoin. Nakada pagsapit po ng buwan ng January at saka February, kung saan ay yung taon kung saan magaganap ang Bitcoin halving, ay dito po nag-uumpisa yung pagsabog or pag-angat ng market price ni Bitcoin, at syempre kasama na rin yung iba't ibang mga or majority or lahat po ng mga cryptocurrencies. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.